Yung aking reaksyon, mga kababayan. So, ito, pahabol natin itong kay Tekla. Itong kay Tekla, pahabol natin, mga kababayan. Pakinggan ninyo ang sinasabi ni Tekla, ha? So, mga kababayan, pakinggan ninyo ang sinabi ni Tekla. Nilait ko siya. Anong nangyari? Hoy, Digong, mura ka ng mura mo. Wait lang ha, mga kababayan. Ito. Ito, mga kababayan. Digong, mura ka ng mura, mukha kang tanga. Oh, nagalit. Wala, okay lang na ito, okay lang na ito. Ganon. Nag-big parang tip? Magkano? Mga 20,000, mother. Talaga? Oo, maya-maya, pagdating ko ng dressing room, mother, nagre-ring yung cellphone ko. Ano sabi? Tumatawag yung nanay ko. Ha? Anak, sinong biniro mo dyan? Yung tatay mo, dinukot. Oh. Ba? One time si Duterte nanood ng show ko. Nilait ko siya. Anong nangyari? Hoy, Digong, mura ka ng mura, mukha kang tanga. Oh, nagalit. Wala, okay lang na ito, okay lang na ito. Ganon. Nag-big parang tip? Magkano? Mga 20,000, mother. Talaga? Oo, maya-maya, pagdating ko ng dressing room, mother, nagre-ring yung cellphone ko. Ano sabi? Tumatawag yung nanay ko. Ha? Anak, sinong biniro mo dyan? Yung tatay mo, dinukot. Ba? One time si Duterte nanood ng show ko. Ito ha, ito po yung sinasabi ni Tekla. Ulitin ko po sa inyo, matagal na po ito. Ito po ay isang programa na kung saan samahan po ito lahat ng doktor. No, lahat ng doktor sa NCR yata, parang ano ito, Christmas party. Christmas party ito ng mga doktor na kung saan ang guest nila si Tekla at yung kamukha ni Ethel Buba. Na kung saan nagbibiro. At bago mag-umpisa itong show na to, sabi ni Tekla at yung kasama niya na performer, ito po ay bawang komedyante po kami. Huwag niyo pong seryosohin lahat ng sinasabi namin. 'Di ba? Ngayon, nagulat ako, inungkat ito ng mga bobo tanga-tangang DDS. Diba? Inungkat ito ng mga bobong DDS. Ang sabi nila, tinawag daw ni Teklang tanga si Digong. Bakit si Tekla sinita ninyo? Ako nga sinabi ko, bobo talaga si Digong. Kay Tekla, sinita ninyo na tinawag na tanga. Mas matindi sa akin kasi mas bobo talaga si Digong. Bakit ko sinasabing bobo si Digong? Una, abogado siya, piskal siya, naging mayor siya, naging presidente siya, pero nakulong siya. Anong tawag doon? Di ba kabubuhan? Kung matalino ka, mayor ka, piskal ka, presidente ka, putang ina mo ka, tapos nakulong ka, anong tawag doon? Bobo, di ba? Si Tekla, pinag-initan ninyo, sinabihan tanga si Digong. Okay nga yung tanga eh. Mas matindi sa akin, sabihan ko siyang bobo. Di ba? Mas matindi. Anong sit up? Putang ina mo ka. Paano naging sit up yun? Sit up yung pumatay ka ng 30,000 na walang due process? Bakit? Sinong abogado nanood sa akin dyan? Paki-comment. Yung mga top-notcher na abogado dyan sa bar na nag-number 1 top-notcher sa Pilipinas. Saan ka nakakita na mag-comment ka ng artikulo dyan na pag nakakita ka ng nagdroga, patayin diretso? Nasa batas ng Pilipinas yan? Wala nga kayo ebidensya. Putang ina mo, kung walang ebidensya, di sana nakauwi si Digong. Ba't hindi pa nakauwi hanggang ngayon? Simple lang naman yan eh. Kung talagang walang kasalanan si Digong at kung talagang hindi siya bobo, dapat pinakawala na yan noon pa, hindi tatagal ng halos 2 buwan doong manatili. Saan kayo nakakita ng artikulo at Republic Act or kung ano man yung artikulo ng batas at bansa na kapag nakita kang nagbenta ng drugs, papatayin ka diretso? Walang ganun. May nakita ba kayo na nakasulat sa saligang batas ng ating bansang Pilipinas na kapag adik ka, papatayin ka? Wala. Ang nakalagay doon, hulihin, arestuhin, ikulong, kasuhan, litisin, pag hindi nanalo, kulong, reklusyon perpetua or habang buhay ang pagkakulong, life sentence. Walang sinabi doon na pag nakita kang nagdruga, patayin ka diretso. Putang ina. Nagtayo pa siya ng Rehabilitation 36 Facility Center kung wala lang din namang nare-rehab. Putang ina niya. Di ba nasa build niya yan? 36 Rehabilitation Facility Center na tayo ni Digong noong panahong presidente siya. Sino ang ipaparehab niya doon kung lahat naman namamatay?
Utang ina nyo pala eh. Tignan nyo sa build. Ilan milyon na gastos dyan sa 36 facility center na rehabilitation? Sinong i-rehab mo kung lahat natutumba? Patayo-tayo ka pa ng rehab center, pinapatay mo lang din naman. Oh, tignan nyo sa build. Gusto nyo i-research ko? 36 rehabilitation center pinatayo daw ni Digong sa build. Eh, sinong i-rehab niya doon sa 36 rehabilitation center kung lahat na babalita, 30,000 patay, 3 to 6 months kapag ako nanalo, ubos kayo mga putang ina ninyo, papatayin ko kayo, huwag mong subukan, masira ang buhay mo. Eh, useless pala yung rehabilitation center niya eh. Diba? Search nyo. Hindi ako nag-biro-biro dito. 36 rehabilitation center pinatayo ni Digong nung siyang presidente. Ang tanong, sino ang i-rehab niya doon kung halos naman na adik, pinapapatay niya? Gusto niya, research ko? Buti pa si Along Malapitan, nagpa-rehab sa Tagaytay. Research natin dito ha. Ito ha, rehab center na makita ninyo, mga kababayan, ni Duterte. Build. Kita nyo naman yan, no? Ito. President Duterte inaugurates the country's biggest drug abuse treatment and rehabilitation center. Utang inang yan. Ayan President Duterte inaugurates the country's biggest drug abuse treatment and rehabilitation center or DATRC in Front Magsaysay, Nueva Ecija. Ngayon, sinong isasakay at ipapasok ni Digong dyan kung halos lahat ng adik patay? Edik, sayang lang ang building na yan. Ayan Ilan ang rehabilitation center? Sayang lang. Bakit? Pinatay naman yung mga adik. Eto, basahin natin. President Rodrigo Duterte lead the inauguration on Mega Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Phase 1, November 29, 2016 in Fort Magsaysay, Nueva Ecija. The program included ceremonial unveiling of the project marker of the recognition of Chinese tycoon and philanthropist Mr. Huang Rulun, who donated the 1.4 billion needed to construct the Mega Rehabilitation Center. Others donors of the project of Mega World Corporation or DM Consonje Incorporation at Mapua Institute of the Technology, Cabinet Secretary Evasco, Junior Secretary Health Pauline Jean Rosel Ovial, and Secretary National Defense Major General Delpin Lorenzana. Tapos Mega Rehabilitation Facility envisioned to cater to 10,000 patient. 10,000 patient yan ang kailangan. Ngayon, asan yung 10,000 patient kung lahat namamatay? Diba? Nagpapatayo ka ng rehabilitation center na 10,000 katao ang pwedeng i-accommodate na patient. Paano ka magkaroon ng 10,000 patient dyan kung lahat pinapatay? Largest rehabilitation center in the country once 4 phase to completed utilizing a 10 hectare 10-hectare lot inside the military camp, floor area around 60,000 square meters. The first phase is compound white and blue two-story building that can accommodate 25,000 drug dependent for treatment and rehabilitation. Putang ina. Kalaki-laki ng rehabilitation center pero lahat naman namamatay. Saan napuntang pera? Doon sa rehab center. Saan mo gagamitin yung rehab center? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, huwag niyong ipagyabang yung build ni Digong kasi yung iba dyan utang. Kaya nga isa sa rason na napakamahal ng bilihin ng ating bansa at napakataas ng mga bilihin, kuryente, tubig, gasolina, bigas, gulay, karne,
Dahil sa utang ni Digong na 16 trilyon na iniwan niya at si BBM ang nagbayad. Diba? Niwala kayo sa akin. May pruweba, may ebidensya. Tanungin ko kayo, ilang adik ang narehab ngayon dyan sa Nueva Ecija? Na 10,000 daw ang magkasya. Umabot ba 1,000? Hindi. Bakit? Pinapapatay eh. Kaya sabi ko sa inyo, all ginawa ni Digong front. Panluloko lang. Diba? Mga iti-iti kasi. Ang daming utang sa bill, tapos isisi ninyo kay BBM ang mahal ng bilihin. Aba, sino bang nangutang ng Parmali dyan na may 11 billion na nawawala? Biruin mo sa Parmali, yung isang box ng face mask, 100,000. Pag suot mo, putol agad. Merong PPE. Alam nyo yung parang plastic na ginawang shades. Pag suot mo, napuputol yung dito. 100,000 kada box nun. Paano ko nasabing 100,000 kada box? Inutusan ni Digong si Duque na i-transfer ang pera ng DOH para ibili doon sa PPE ng Parmali ni Michael Yang. 11 billion ang nawala. Utang inang yan. Ngayon sasabihin nyo, magaling si Digong. Itlog niya, purple. Sir, maraming salamat po sa sub-annihilation. Yeah? So, yun lang, mga kababayan, yung aking live, hindi ko na masyadong habaan. Kasi paghahabaan pa natin dito, mapupunta tayo sa Encantadia niyan. Mapampanibagong power na naman. So, yun lang. Maraming salamat, mga kababayan. Mag-research kayo. Ito, bigyan ko kayo ng topic. Mga DDS, kung ayaw nyong maniwala sa akin, i-search ninyo ang build ni Digong na legacy. Build legacy. Ngayon, hanapin ninyo kung totoo lahat yun. Pag sinabi doon, 200 plus airports, tapos 80 lang ang airport sa Pilipinas, nasaan yung 100 plus? Pangalawa, 5,000 daw katulay ang napagawa ni Digong. Ilan lang ang tulay sa Pilipinas? 400 plus daw na pier or seaports ang nagawa ni Digong. Saan yun? Diba? Hanapin ninyo yung build para masabi ninyo na totoo si Digong at makabayan. Kasi ako, hinanap ko talaga kung nasaan yung build. Putang ina, hindi ko makita. Ngayon ninyo sabihin magaling si Digong. Hanapin ninyo yung build kung saan makita. SLEX, NLEX, Cavitex, lahat yan kay Ramon Ang. Walang nakapangalan na build. Puro Ramon Ang. San Miguel Corporation yan. Pag dumaan ka ng SLEX, NLEX, Cavitex, may toll gate. Kung gawa ng gobyerno yan, edi sana libre. Bakit San Miguel Corporation ang nakapangalan sa ticket? Ngayon ko ninyo tanungin kung totoo na may build na Skyway, NLEX, SLEX. Panoorin ninyo, i-search ninyo. Hindi ko na kailangan mag-explain. Hanapin nyo lang. Balikan ninyo ako bukas sa live ko kung hindi totoo ang sinabi ko. Halos lahat ng proyekto ni Digong, repair, not newly built. Pero ang nilabas nila sa build, lahat bagong gawa. Tulay, nabiyak, dinugtungan, project na. Klaruhin ko lang build ni Digong, lahat repair. Repair, hindi newly built. Repair. Sinungaling sila. Experience nyo na yan. Tulay sa Isabela bumagsak. Bilyon ang halaga pero bumagsak. Saan napunta ang budget? Ganito kasi yan Kapag mag-order ka kasi ng mga materialis, dapat